Hello guys, this is John, isang OFW dati na dumidiskarte naman sa Pilipinas. Hello, good morning. Naggawa ako ni Elapot nitong toast bread guys, pero nag-breakfast naman na kami kanina. Ito sinangag tas itlog. Si Papa Alden kasi hindi pa kumakain, so nilagay ko muna dyan. Natutulog pa kasi. Today nga ay hindi kami nagtinda, kaya ayan, linis day tayo ngayon. Bali nag-day off muna kami sa kainan dahil maulan at sobrang lakas. Ewan ko ba may bagyo na naman yata. Kaya ayan, sabi niya pahinga na lang daw muna ngayon. Minsan nga gusto na namin kumuha ng ibang magluluto. Yung hipag ko kasi sobrang busy din ngayon. Sabi nga namin Sabado-Linggo siya magluluto pero sobrang busy din, so nagsarado na lang din kami. Kaya nagkaroon ako ng oras para makapaglinis dito sa ating bahay. Lagi ko nga sinasabihan yung mga bata na kapag Sabado at Linggo ay tutulong naman sila dito sa bahay, maglinis, mag-general cleaning. Pinapalinis ko sa kanila yung mga bintana. Kaya lang minsan nakukonsensya din ako kasi nga sabi ko sa sarili ko, ako yung nanay, gawain ko to, ganyan. Kaso nga lang hindi na rin talaga minsan kaya dahil nga sa sobra din nating ginagawa, nagbabantay sa taas and wala na tayong time para dito. Kung baga, ayun nga, nagsarado na lang kami ngayon and ayan, nagkaroon tayo ng oras. Pagkatapos, ako'y naiinis na rin na mag-utos sa kanila kasi nga, feeling ko, nagiging sobrang ansungit-sungit ko na. Kasi gusto ko, kapag may sinabi ako, susundin naman nila. Alam mo yun, yung ganyan tayo, diba, noon, nung mga unang panahon. Kapag may sinabi tayo, susunod agad tayo. And nakukumpara ko yung mga anak ko sa ginagawa ni mama sa akin noon, na talagang hindi na kailangang utusan, nagkukusa na ako. Sa bagay pala, wala naman pala ako dito nung mga nakaraang taon and hindi ko sila na-disiplina ng katulad ng ginagawa ni mama sa akin kasi nga nag-a-abroad ako, lagi akong wala. So talagang kumbaga hindi sila nasanay sa ganung gawain. Kaya hindi ko din pwedeng hanapan sila ng ganun. So ayan, dahan-dahan siguro everyday i-remind ko na lang sila and sana maging mahinahon yung boses ko kasi sa sobrang pagod mo, sobrang alam mo yun, inis na inis ka na napapataas yung boses mo and nakukonsensya din ako at last. Kaya mas pinipili ko na lang manahimik and ako na lang yung gagawa. Kasi diba nga sabi ko kaya ako uuwi kasi nga para madisiplina sila, para maturuan sila sa buhay kasi lumalaki na sila na wala silang masyadong alam sa mga ganito kahit man lang simpleng pagtitiklop ng mga higaan nila. Although ginagawa naman nila minsan, kaso nga lang ngayon iba talaga. Parang hinayaan ko na nga lang sila guys, which is mali naman kasi nga dapat tayo yung magulang, tayo yung huhubog sa kanila, tayo magdidisiplina, pero dahan-dahan kasi pag binigla mo baka iba na yung mga kabataan ngayon nakakatakot na silang pagalitan, nakakatakot as in baka isipin nila alam mo yun, na ma-depress sila, anong gawin nila sa sarili nila kapag sobrang nagalit tayo. Kaya yan din yung isa pa sa iniisip ko na magdahan-dahan, yung kinokontrol ko yung sarili ko, kaya hanggat maaari ako na lang yung gagawa. Grabe no, ang hirap maging magulang pero ganyan talaga, kailangan natin gawin lahat ng kaya natin para at least kung magkapamilya man sila, hindi sila mahihirapan kasi na-training mo na sila sa loob pa lang ng bahay. Isa pa din kasi na nakakasagabal ngayon sa panahon ngayon, kaya nagiging ganito rin yung mga kabataan, is yung pagkakaroon nila ng cellphone. Kung baga mas nakatutok na sila doon, yun na yung time nila, parang hindi mo na maagaw-agaw kasi nga parang doon na sila nakafocus. Pero kaya pa naman natin yan guys baguhin, bigyan natin sila ng mga talagang gawain everyday, yung responsibility sa loob ng bahay. Huwag nating hayaan, bigyan natin sila ng gagawin and routine, na maging routine nila yun everyday, yun talaga yung gagawin nila. Ewan ko kung ako lang yung nahihirapan ng ganito, pero ayan, ako kasi masyado yata, feeling ko din minsan masyado naman na yata akong maarte. Feeling ko minsan masyado naman na yata akong gusto ko perfect, ayan, ganyan. So ayoko naman makarating sa ganung point. Ayan, gusto ko kasi parang ang hirap mag-explain ha. Basta ayun, gusto ko pag-uwi ako ng bahay, sana nanonood yung mga anak ko. Pag-uwi ako ng bahay, yung pagod ka, syempre nagtinda ka or editing or alam mo yun, naghahanap buhay kami para sa kanila. So parang feeling ko magkusa na lang sila na pagdating namin sa bahay, makikita mo nakaligpit, yung pagwawalis man lang, yung walang hugasan sa lababo, yung simpleng mga ganun, hindi tambak yung mga labahin, naglalaba sila, tumutulong sila, yung ganun ba, sobrang gaan na yung sa pakiramdam na ganun yung mga bata. Kayo ba, yung mga anak nyo, hindi nyo na ba inuutusan and mga kusa na rin bang gumagalaw? Parang minsan na lang yung mga batang ganun, yung kusa ng
kusa na silang naglilinis, kusa na sila sa bahay, marunong sila. Parang hindi na masyadong katulad natin noon na pag walang kahoy, walang panggatong, kusa na tayong naghahanap, walang nyug, walang madumi sa labas, madumi yung bahay, kusa na tayong gumagalaw eh. Ganyan yung namin sa amin ni mama eh. Pero yung mga kabataan ngayon, iba talaga. Hay, ayun na nga, sobrang dami ko nang naikwento sa inyo. Pero tapos tayo maglinis and yeah, sobrang linis, sobrang kintab na ng mga tiles and yung ating mga bintana ang dilinis na rin. Nakakatuwa, ayan, parang bago na ulit siya. Sabi nila, linisin ko daw sa tubig, mas madali yung sisirita mo ng tubig. Pero ayoko kasi guys, kinakalawang yan pag lagi mong binabasa. So ang ginawa ko, brush lang at punas-punas. At syempre, pagkatapos natin ay magmerienda naman tayo. Ang sarap lang dito sa may terrace namin guys, magmuni-muni. Guys, nakakasad tong ibabalita ako sa inyo. Grabe. Nakakalungkot no? Pero ganun talaga yata sa negosyo. Babawi na lang tayo. Tingnan nyo naman kung ano nangyari sa aming mga alaga. Namatay sila nung nakaraan. Isa-isa, dalawa. Ngayon, limang piraso sa isang araw. Hanggang naubos na sila. Wala nang natira. Grabe yung nangyari guys. Ay, naubos. Punong-puno yan dati. And after 2 weeks, bigla silang nanghina at namatay. Ayan, meron na namang isa sa loob. Patay na. Ilan na lang yan, parang ang hihina pa. Parang mamamatay na rin yung iba. Grabe, ubos yung puhunan. Siguro sa panahon din, ulan-init. Tapos, tawag dito. Hindi ko alam kung ano nangyari. So ayan, mayroong isa na naman sa loob. Ubus na sila. 40 piraso yan lahat. So 4, 5, 6, 7, 8 na lang yung natira. And palagay ko mamamatay pa tong iba. Sobrang nanghihina na sila eh. Wala ko yan, ano, screen. Yeah, ayun yung screen. Ayun yung screen mo yung Bale, ipapa-flooring na natin itong dito sa may dirty kitchen natin. Sahig lang muna kasi ang hirap ng paglalaba. Kita nyo tambak yung banlawan natin dyan. Tapos nasa loob yung washing machine, nababasa. So ayan, pinauna muna ni Papa Alden sila na muna ang gagawa niya. Flooring lang naman para pag naglaba tayo at saka paglalagyan ng washing machine, meron na dyan. Sa susunod na ulit yung iba, yung bubong. Tapos itong sa may baba na flooring ulit. Next time, pag may budget na ulit tayo, dahan-dahan lang. Kaysa napupunta lang sa kung ano-anong bagay yung pera. So, dito na lang natin na gastusin. Kaysa kung saan-saan lang mapunta yung pera natin na nakukuha, nauubos lang nang walang napupuntahan, walang nakikita. Kaya, ayan, pakita na natin. Ano lang yan, flooring lang muna, tapos saka na ulit yung bubong. May mapaglagyan lang kami ng washing machine at saka makapagbanlaw dito sa labas. Kasi ang hirap pag walang flooring. Ito pala yung ating mga luto ngayon. Meron tayong toge, tapos ito Bicol Express and igado, tapos yung ating kinunot na pagi. Sino na nakatikim yan, masarap yan guys. Adobo, tapos yan yung rayado. And nagluto pa pala din ng pansit. And nagpakulo rin pala ako ng malunggay. Everyday ko na to naiinom ng ganito para marami tong vitamins E. Kaya ayan, iniinom ko morning and night guys. Libre lang naman dito ang malunggay, kaya libre din ang ating vitamins. Maraming benefits sa ating katawan. Kaya iinom tayo ng ganito kasi bibili pa tayo ng mga supplement or yung mga ginagawa. Syempre nag-process na yun eh. Ito, natural na natural, herbal kumbaga. Kasi nung nagtinda kami, hindi na kami masyadong kumakain. Hindi kami nakakapagluto masyado ng gulay na iba't iba, katulad nung nasa Hong Kong ako na araw-araw talaga may broccoli, may kung ano-anong gulay dito, kung hindi sitaw, kalabasa, yung mga ganun lang, carrots, patatas. Kaya nakain din naman ako ng mga avocado, buti na lang season pa ngayon.
After nga yan ay dumating na rin itong isang batang to. Galing school. Ayan, si papa niya lang nagsundo kasi nagbantay sa kain. So, ayan, pinapakita niya kami ng assignment daw. Tapos mga activity. So, paano ba yan? Dito na lang muna yung ating vlog. Thank you for watching. So, susunod ulit, update ko ulit kayo, ha? Bye! Bukas, duwang girl, ano ne? May girl na duwa kasama. Ano ne?